Makikita ang matinding pagod kay Doktora Tara nang lumabas ng operating room. 5 oras din siyang nakatayo dahil sa operasyon na ginawa sa governor na may sakit sa puso. Sa pagiging komplikado ng operasyon, kahit yatang huminga ay hindi niya magawa dahil sa matinding konsentrasyon kanina. Kasabay ng pagpupunas ng kanyang pawis habang papasok ng kanilang headquarters, isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya na ikinagulat niya. Congratulations, Dr. Vasquez. Sabay-sabay na bati ng ilang staff ng kanilang ospital kasama ang ilang kapwa niya doktor. Salamat. Nakangiti niyang sambit sa mga katrabaho. Pero hindi lang po akong dahilan, sila rin. Nakangiti niyang itinuro ang iba pang kasama sa operating room na naging dahilan para maging matagumpay yun. Kailangan pa rin nating hintayin na magising ang pasyente. After that, sakalang tayo makakapag-celebrate na successful ang operation. Anunsyo niya sa mga katrabaho. Thank you for... You bet! Pagpaparinig sa kanya ng kapatid ni Simon na si Danica. Baka mamaya, ang celebration na makuha mo ay magpapatanggal sa'yo here in the hospital dahil sa pagiging bida-bida mo kapag hindi nagising ang governor. There's so many experienced doctor here, kaya I don't get it. Kung bakit ikaw ang kinuha nila bilang lead surgeon? Dahil ba may kapit ka? O dahil ba inakit mo si Simon? Utak ang kailangan dito, hindi ganda. Nabaling ang tingin ni Tara sa kapatid ng kanyang nobyo. Tinitigan niya na lamang ito at hindi na nagsalita ng kahit na ano. Ito talagang babae na to. Ang sarap ahitin ng kilay. Mahinang bulong sa kanya ng kaibigang si Jessica na pinipigilan ng sarili na magalit. Sino kayang may mataas na posisyon dito sa ospital dahil sa pamilya? Tingnan mo. What a favored nepotism. Nepo what? Galit na tanong ni Danica sa kanyang kaibigan. Sinabihan niya ba ako ng masama? Tingnan mo nga, kahit simpleng salita lang hindi pa maintindihan. Binalingan niya ang kaibigang doktor para sabihing ayos lang na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Kung ayaw mong makarinig ng kahit anong masakit na salita, iwasan mo rin sana makapagsabi ng masakit na salita sa kapwa mo, Danica. Mungkahi ni Tara, hindi yun para sa kanyang sarili kung hindi gabay ng babaeng kausap niya dahil dala nito ang pangalan ng ospital. Bakit? Nasasaktan ka kasi totoo ang sinabi ko? Inakit mo lang talaga ang kapatid ko, kaya nakapasok ka dito sa ospital namin. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko. Alam mo ang hirap ko kung paano napunta sa posisyong ito, Danica. Pinaghirapan ko, iginapang ko, hindi lang dahil sa may kapit ako sa ospital na ito, nakatulad mo. Bakit nagdi-deny? Singit ng isang staff na nagpapabango kay Danica. Ipinapaliwanag pa naman ng mabuti ang sarili niya. Kasi true pala ang chismis kay Dr. Tara, Ma'am Danica. Nakapasok lang sa ospital na ito dahil sa boyfriend niya / kapatid mong si Sir. Sinadyang ihulog ni Dr. Tara ang scalpel na nakalagay sa kanyang plaque para awatin ang lalabas sa bibig ng alalay ni Danica. Baka hindi niya pa mapigilan ang sarili at makalimutan ang pagiging profesional niyang doktor. Hala, ang tulis! Tila nagulat pang sambit ni Tara. Siguro, nakakaputol din ito ng dila ng mga matatabil. Sa tingin mo, Cheska? Kunwari niya pang sambit sa kaibigan bago ilagay ang scalpel sa lalagyan. Ganoon na lamang ang pag-atras ng isang staff na laging sunod-sunuran sa kapatid ng kanyang nobyo nang lumapit siya sa direksyon nito habang hawak pa rin ang scalpel. Hindi niya inaasahan na kahit si Danica na kapatid ng kanyang nobyo yung matatakot din dahil sa kanyang hawak sapagkat taranta nitong makalayo sa kanya. Idinamay pa ang ibang staff ng ospital para palabasin ang kwarto hanggang silang dalawa na lamang na magkaibigan ang naiwan. Baliw ka rin minsan ano?
Natatawang turan ni Cheska. Hinawakan din ito ang tiyan dahil mas malakas pa ang pagtawa. By the way, may chismis na hindi naman talaga sa kanilang ospital. Ilusyonadong babae. Inangkin lang talaga ng magnanay na yon. Sa first wife daw ng dad ni Simon na nawawala na hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Nakuha mo pa talaga akong bigyan ng chismis, ano? Bakit ba kasi ganyang kainit ang dugo na yan sa'yo ni Danica? Hindi siya kumibo sa kaibigan at pumuntong hininga na lamang ng malalim. Bakit nga? Magkaklase kami dati ni Danica. Ako ang parating may mataas na grade sa university. Kaya akong laging basihan para makakuha ng passing score. Dahil doon, nagiging mahirap ang exam para sa kanya kasi lagi siyang nasa lowest. Ay bakit mo naman kasi ginagalingan? Natatawang tanong ni Cheska. Mukhang hanggang sa susunod na henerasyon ng galit sa'yo ng impactang yun. Kaya iniisip ko rin ang sitwasyon namin ni Simon. Patukoy niya sa kanyang nobyo. Hindi na yata ako magugustuhan ng pamilya niya. Ang bagay na yun ang labis niyang ikinatatakot. Ayaw niyang magkaroon ng problema sa kahit na sino sa oras na lumagay na sila sa tahimik ni Simon. Pero huwag mo munang isipin yan ha. Kailangan nating mag-focus sa pasyente natin. Problemahin nating dalawa kapag nag-propose na sa'yo si Simon. Tumango siya sa kaibigan dahil ganoon din siya. Ang nasa isipan niya ngayon ay ang ginawang operasyon sa governor. Dahil bukod sa may sinasabi ito sa lipunan, ito rin ang may pinakamalaking donation sa kanilang ospital kaya hindi siya pwedeng magkamali. Pasa niya ang reputasyon ng buong ospital. Ang pagbagsak niya lamang ang hinihintay ng mangyari ng mga gustong magpaalis sa kanya. Hindi niya yun ahayaan na matupad. Congratulations, love. I'm so proud of you. Bigla ang bati ng kanyang nobyo na si Simon Del Fuego na kadarating lamang. Ito ang tagapagmana ng buong ospital na pinagtatrabahuhan niya na kanya ring boss sa ngayon. Isa ito sa dahilan kung bakit niya pinagbubutihan ang trabaho. Ayaw niyang kapag dumating ang araw ay mauntog na lamang ang kanyang nobyo sa katotohanan at magsisitong siya ang pinili. Salamat Mr. Del Fuego. Biro niyang sambit kay Simon. Lovebirds! Pagpaparinig ng assistant doctor at kaibigan niyang si Cheska. Nandito pa ako sa kaniyang labing-labing. Ganoon na lamang ang pagtawa nila dahil sa sinabi ng kaibigan. Ang kaibigan niyang ito nagpresenta na ring mag-monitor sa mga bagong opera na pasyente para maiwan sila at magkaroon ng privacy. I'm really proud of you, love. Makikitang matinding admiration sa mata ni Simon nang sabihin yon sa kanya. Salamat sa pagbibigay ng karangalan parati sa ospital. Hindi maiwasan ng dalaga na huwag mapangiti. Masaya siya na nakikita nitong lahat ng efforts niya para walang masabi sa kanila ang kahit na sino. Lalong-lalo na kay Simon na laging ipinagmamalaki siya. Anong atin? Hindi mo pa ako asawa, no? Parang siguradong sigurado ka na talaga na tayo ang endgame. Ganoon na lamang ang malakas na pagtawa ng kanyang nobyo. Ewan niya rin ba, sa simpleng biro niya lamang ay benta kaagad yon sa kanyang nobyo. I'm planning to introduce you to my parents. Not as a doctor here, but as my girlfriend. Seryoso ka? Nauutal niyang tanong dito. Seryoso ka nga? Nang makita ang hindi nga ito nagbibiro, ganoon na lamang ang matinding pagkabog ng kanyang dibdib. Ipapakilala siya sa mga boss ng ospital bilang nobya at hindi doktor. Bakit parang kinakabahan siya? Ano ka ba, love? Kapag nasa operating room, wala kang katakot-takot. Pero sa parents ko, para kang hahabulin ng multo. Mas okay na nga yata kung multo ang makakaharap niya. Hindi siya masasaktan ng mga ito. Ngunit ibang usapan na kung pamilya na ng kanyang nobyo. Natatakot siyang may masabi mga ito sa kanya, lalo na sa kanyang pinangkilingan. You are beautiful, successful,
Smart and kind doctor. There's nothing to worry, love. Simon, makikita ang gulat sa ekspresyon ng doktora nang walang sabi-sabi na lagyan ng kanyang nobyo ang palasinsingan niya ng singsing. Alam kong hindi ka mahilig sa mga mamahaling bagay. You prefer the simple ones. Kaya kinakabahan din ako na baka hindi mo tanggapin ang singsing na ibibigay ko. But you deserve everything, love. Sigurado siya na mamahali ng bato na nakalagay sa singsing niya. Hindi rin ito nag-propose sa maraming tao at hindi magkarbong proposal dahil takot ito na hindi niya tanggapin ang alok na yon. If there's one person that I'm willing to spend my life with, that's you, Dr. Tara Jane Vasquez. Ganoon na lamang ang pagbagsak ng luha ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit sunod-sunod ang nangyayaring maganda sa buhay niya. Ngunit kung may sigurado rin siyang isang bagay, yon ay ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan na ngayon. Ganoon din ako, Simon. Yes, I will marry you. Matagal ang naging pagyakap nila sa isa't isa. Tila ninanamnam ang tagpong yun hanggang sa pareho silang makontento at maghiwalay. Hatid na kita, love? Pilyong tanong sa kanya ni Simon na tinawanan niya na lamang. Empleyado mo pa rin ako rito kahit amo kita, no? No matter how much I like to be with you, may mga pasyente pa akong kailangang puntahan. Hindi pa man natatapos ang gabing yun, kaagad na kumalat sa ospital ang naging proposal ni Simon matapos na makita ang singsing na suot niya habang umiikot sa ward. Nawala rin ang pag-aalala niya nang batiin siya ng mga katrabaho hanggang sa dumating ang araw na kailangan niyang kitain ang pamilya ng kanyang fiancé sa isang sikat at mamahaling restaurant. Hindi sila mangangagat, love. Nakangiti pang paalala sa nobya habang kaharap ang pamilya ni Simon. Dama nitong kinakabahan siya, bagay na hindi niya naramdaman sa kahit na anong operasyon na ginagawa niya sa operating room. Oo nga, iha. Finish your food. Paalala din ng ama ni Simon na si Arnold. Eat, love. Sambit din ng kanyang nobyo. Ngunit paano niya magagawang sumubo nang hindi mabibilaukan kung nahahagip ng kanyang mga mata ang patagong tingin sa kanya ng dalawang babaeng importante sa buhay ni Simon. Mom, let's go to the restroom. Paalam ni Danica na kapatid ni Simon. Ilang minuto pa lang nang makaalis ang dalawa nang siya naman ay tumayo mula sa kinaupuan. Ganoon din ang naging paalam niya sa kanyang nobyo. Sa simula pa lang, alam mong hindi ko siya gusto para kay Simon. Tila batang nagdadabog pa si Danica. We should do something. Walang ulila na mapapasama sa atin. I know she's after our money and position, Ma'am. Paano kung hututan niya lang ng pera si Simon? Napaikot niya ang utak ng mga prof namin noong nag-aaral pa kami para siya magkaroon ng mataas na karangalan. At sa tingin mo, hindi kayang gawin ng babaeng yun kay Simon ang panluloko? I want you to be quiet. May diing sambit ni Margarita sa kanyang anak. May makarinig sa iyo, lalo na ang dad mo. Magiging problema ito. Hindi ko siya tatay. Patay ng tatay naman ni Simon. Nang maubos na ang pakinabang niya sa'yo. Shut up, Danica! May pagbabantasan ng lalaking mata at mataas na tinig ni Margarita. Yung pagiging taklesa mong sisira sa buhay natin. Wala kayong ibang tatay ni Simon kung hindi si Arnold lamang. Nagkakaintindihan ba tayo? Halos magsalubong ang kilay ni Tara dahil sa narinig na pag-uusap ng mag-ina. Nauunawaan niya ang pag-uusap na yon. Hindi siya maaaring magkamali sa pag-intindi. Ngayon ay napuno ng maraming katanungan. Hindi totoong tatay ni Simon at Danica si Arnold? Kung ganon, bakit parang napakalaking issue na huwag marinig ng ibang pinag-uusapan ng mga ito? Kung siya lamang itong apektado. Gusto lang siya ni Tito Arnold para sa ikagaganda ng hospital, di ba? Hindi siya pwedeng maging parte ng pamilya natin.
Pagkatapos niya akong ipahiya sa lahat, ma'am? Hindi naman yan mangyayari kung may utak ka. Hindi sana kayo nakukumpara ni Tara. Alam niyang may mga bagay pa siyang hindi alam sa nobyong si Simon dahil sa pagiging malihim nito. Ngunit hindi niya akalain na ganito kalalim ang lihim ng pamilya. Hindi niya maiwasang huwag masaktan. Ang tagal na nilang magkasintahan, ngunit hindi pa rin siya nito pinagkakatiwalaan. Oh, I thought you would go to the restroom, love. Ngiti na lamang ang naging sagot niya sa gulat na nobyo. Nang makabalik sa kanilang table, hirap siyang itago ang totoong nararamdaman. Are you okay? Hindi mapalagay na tanong ng kanyang fiancé. Napagod lang siguro ako sa shift ko kanina, love. Sigurado ka? Naniniguradong tanong pa nito sa kanya. Kahit siya, hindi rin alam ang sagot, ngunit kailangan niyang maging okay. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob sa kabila ng mga nalaman. Because you're part of our family now, don't hesitate to approach us with anything, ha, Iha? Sabi ng dad ni Simon. Our door is always open for you. Kaya hihingin ko ang number mo. Masayang anunsyo ni Margarita na para bang nakalimutan na nito kaagad ang mga nasabi sa anak. Sama ka sa amin. Magpa-pedicure tayo and manicure minsan. She can't, ma'am. Kontra kaagad ni Danica. Bawal sa mga doktor ang matutulis na kuko. Isama niyo na lang siya sa shopping. Mungkahi naman ng ama ni Simon. Siguradong magugustuhan niya ni Tara. Wala naman siyang oras, Dad. Kontrang muli ni Danica. At saka, she doesn't have enough money para makabili ng branded na damit. I've heard na sa ampunan halos napupunta ang sweldo niya. Enough, Danica! Saway ni Simon sa kapatid nito. Nasa harap tayo ng pagkain. Show some respect. Patago niyang hinawakan sa ilalim ng mesa ang kamay ng kanyang nobyo upang kumalma ito. I'm okay, love. Sambit niya kay Simon. Pasensya ka na. Hindi na ito mauulit, Tara. Walang pwedeng magmaliit sa'yo. Kahit pamilya ko pa yun. Dala-dala ng doktor ang tagpong nangyari sa restaurant hanggang sa makarating sa kanyang kondo at pagising sa umaga kinabukasan. Naghanda na si Tara sa pagpasok sa trabaho nang makareceive ng message mula sa mama ni Simon. Gusto nitong kitain sa restaurant sa baba ng kondo niya kaya nagmamadali siya sa pag-aasikaso. Matagal na nakatitig lamang kay Margarita sa pribadong silid ng restaurant hanggang sa magsalita ang ginang. Hindi kita gusto para kay Simon. Diretsahang sambit ni Margarita. If possible, much better kung lalayuan mo na ang anak ko. Matagal na nakatitig lamang siya sa babaeng kanyang magiging biyanan. Kung maaari, dapat ngayon ay ginagawa niya ng lahat para mapalapit dito at magustuhan siya nito. Ngunit hindi niya yata kayang gawin yun kung sa simula pa lang ay makikita ng pagkadisgusto sa kanya ng babae. Hindi na ho ako nagulat nang sabihin niyo yan. Pag-amin niya sa ginang. Kahit nga noong nobya pa lamang ako ng anak ninyo, nararamdaman ko na ayaw niyo ako para sa kanya tuwing makakasalubong ko kayo sa ospital. You're not naive, Iha. Nakataas ang kilay nito habang may naghahamong ngiti. Buti naiintindihan mo. Bakit ho? Diretsahan niyang tanong sa ginang. Bilang babae at isang individual, alam ni Tara ang mga kaya niyang gawin at napatunayan na. Nakagawa na rin siya ng pangalan at karangalan sa ospital na pinaghirapan niyang makuha nang sa ganon ay walang masasabi ang kahit na sino sa kanya. Kaya hindi pa rin maintindihan kung bakit hindi siya nito magustuhan. Imposible po na si Danica ang dahilan kaya ayaw niyo po ako para kay Simon. Magiging magandang asset ako sa ospital. Ako ang pinakabatang doktor na gumawa ng surgery sa isang taong may katungkulan sa na hindi pa rin nagigising. Pigil na wika ni Margarita sa kanya. Isang pagkakamali mo lang. Pwede kang bumagsak. Madali kang mapapatalsik sa ospital kung gugustuhin ko. Hindi ko akalain
naaabot kayo sa ganitong pagbabanta. Makikita ang matinding pagkadismaya sa mukha ni Doktora Tara. Bakit ho? Anong mas malalim na dahilan? Dahil mahirap ka, Tara. May diin at diretsang sambit ni Margarita. Ano hong masama sa pagiging mahirap? Tanong niya rito. Lahat po ng sentimong kinikita ko, nanggagaling yun sa dugo at pawis ko. I've heard, naiwan ka sa loob ng basket noong sanggol ka pa lamang. Ang mali ng nag-iwan sa'yo ay kung bakit pinili ka pang buhayin. Problema ka tuloy ngayon katulad ng pinanggalingan mo. Anong ibig niyong sabihin? Gulat na tanong ni Tara. Hindi ganoong kahina ang utak niya para hindi maintindihan na may alam ito sa buhay niya. May alam ho ba kayo tungkol sa nanay ko? Makikita ang paglikot ng mga mata ng ginang bago mapalitan muli ng galit ang ekspresyon nito. Wala akong mapapala sa'yo. Hindi katulad ng anak ng tumatakbong senador na may dinastiya sa bayang ito. Madali kaming nakakakuha ng koneksyon at pondo para sa bagong ospital na ipapatayo dahil may gusto ito kay Simon. Walang palikoy-likoy na sagot nito sa kanya bago siya kilatisin mula ulo hanggang paa. Kahit gaano ka pa kaputi o yung suot mo, gaano mo pa baguhin ang iyong pangalan, mangangamoy at mangangamoy pa rin ang totoong baho mo. Malay ko ba? Kung ang mapangasawa lang ng anak ko ang ambisyon mo, paano kung ang kayamanan ng ospital ang target mo? Pilit na pinapatatag ng dalaga ang kanyang sarili ng mga sandaling yun. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kwintas na iniwan sa kanya ng nanay niya na hindi niya nakilala. Ito ang nagiging lakas niya sa mga pagkakataong pinanghihinaan na siya ng loob. Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? 2 milyon? 5 milyon? Tumindi ang pagkuyom ni Tara ng kanyang kamay habang pinipigilan ang pagragasa ng emosyon na maaari nitong makita. Lumaki ka sa ampunan ng walang gustong mag-ampun sa'yo. Sa tingin mo, anong mangyayari kapag nalaman nila na ang ambisyosang kagaya mong pakakasalan ni Simon? May nararapat para sa kanya at yun ay ang anak ng senador. Tuloy-tuloy na pahayag nito na nagbigay ng malalim na pagbuntong hininga sa kanya para pairalin ang utak niya. Hindi ho yata tama na kapag ang tagak ay nakatapak sa taas ng kalabaw, ay makakalimot na sa pinanggalingan niya. Magaling ho kayong mamuna sa akin nang hindi binabalikan ang pinanggalingan ninyo. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang sambit ng ginang. Iniinsulto mo ba ako? Isang tipid na ngiti ang ibinigay niya sa nanay ng kanyang nobyo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Lahat ho ng meron ako ngayon, nakuha ko mula sa hirap, habang ang iba nagpapahinga na at pagkatapos lunurin ang sarili sa pag-aaral. Ako, kailangan kong bugbugin ang sarili ko sa ilang trabaho para maabot ang pangarap ko. Katulad din ho ng sabi ninyo, wala akong pamilya na matatakbuhan sa mga panahong kailangan ko ng isa. Kaya alam nyo rin ho, na kaya kong mabuhay ng hindi umaasa sa kahit na sino. Ano ho kayang mangyayari kapag nalaman ni Simon ang naging pag-uusap na ito? Kalmadong tumayo at nagtaas ng noo si Doktora Tara sa kanyang kinaupuan. Kilala niyang sarili higit sa kahit na sino. Hindi siya masasaktan sa mga salitang alam niyang walang katotohanan. Hindi niya ibababa ang sarili para maging aprobado sa iba. Aalis na sana siya nang may maalala. Kung gusto niyo ho kaming paghiwalayin ni Simon, mangyayari lang yon. Kapag sa bibig niya mismo nang galing na ayaw niya na sa akin. Hanggang mahal ako ng anak ninyo at gusto niyo pa rin akong maging parte ng buhay niya. Pasensya na lang po. Hindi matutupad ang gusto ninyo. Hindi na lumingon pa. Tuloy-tuloy ang naging paglabas ni Doktora Tara sa coffee shop. Masyado niyang mahal ang sarili para isuko ang pagmamahal sa lalaking minamahal siya sa kung sino siya at sa kung ano ang estado niya sa buhay noong mga panahong walang-wala pa siya. Hanggang mahal siya ng nobyo, ganoon din ang magiging sukli niya rito. Nang iwanan ni Doktora Tara si Margarita,
Mas tumindi ang galit sa mga mata ng ginang na unti-unting napalitan ng takot. Maling-mali na binuhay pa kita. Dapat isinama na kitang ihulog sa bangin kasama ng nanay mong si Georgia. May panggigigil at pagkakahawak ng ginang sa kutsilyo. Lumikayo ng pagkangilo. Hanggang ngayon, tinik pa rin kayo sa lalamunan ng nanay mo. Muling nanumbalik ang alaala ni Margarita kung papaano niya itinulak sa bangin ang ina ni Tara. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit pagkatapos ng mahabang panahon ay pagtatagpuin muli ang kanilang landas at ipapaalala sa kanya ang krimeng nagawa niya. Hindi malalaman ni Arnold na buhay ang anak niya. Nangakong sambit ni Margarita. Kay Simon at Danica mapupunta ang lahat ng kayamanan. Wala nang iba. Wala nang iba. Tila nahihibang niyang turan sa sarili. Doktora Tara! Natatarantang sambit sa kanya ng head nurse noong makita siyang papasok sa kanilang quarters para simulan ang kanyang trabaho. Naku, kailangan niyo pong pumunta sa private room ng governor. Doktora Tara! Kumunot ang noon ni Tara. Nang tumingin sa kanyang relo, alam niya na ang dahilan ng ingay na narinig. I'll talk to them, Nurse Martina. Sagot niya na lamang sa head nurse bago kalmadong nagpalit ng kanyang uniforme. Malalaking hakbang nang magtungo si Tara sa private room. Malayo pa lamang ay dinig niya ng nag-iiskandalong pagsigaw ng asawa ng gobernur. Gusto kong iharap niyo sa akin si Doktora Tara! Sa oras na may mangyari sa asawa ko, hindi lang isang mananagot! Babagsak ang ospital na ito sa kahihiyan! Mapagmataas na utos nito. Nasaan ang doktorang yon? Nabahag na ba ang buntot niya? Walang takot at puno ng kasiguraduhan nang humarap ang doktora sa pamilya ng pasyente. Hindi pa rin kumakalma ang asawa ng gobernur, kaya yon ang kailangan niyang gawin. Nandito ka na pala. Nakataas ang kilay ng ginang nang humarap sa kanya. Nagtiwala kami sa ospital na ito kasi ang sabi nila, magaling ka. Nasaan ang galing na sinasabi nila? Ngayong hindi pa gising ang asawa ko! May special cases na nangyayari po sa ganitong senaryo. Iba-iba po kasi kung paano tanggapin ng katawan ang gamot at operasyon na nangyari sa kanila. Wala ko kayong dapat na ipag-alala. Normal po ang nangyayari na. Masakit na sampal sa kanya mula sa ginang ang nakapagpagulat sa mga naroon. Tila nabingi si Tara dahil sa malakas na sampal na hindi niya inaasahang matatanggap. Matagal na nakatitig na lamang siya sa asawa ng gobernur kaya nagsalita na itong muli. Hindi ako tanga! Alam kong may mali kayong ginawa sa asawa ko. Mananagot kayo. Sinisigurado kong may... Kung wala ho kayong tiwala sa akin. Sinadyang lakasan ni Doktora Tara ang boses niya upang pigilan ito sa kung ano pa mang sasabihin. Sa umpisa pa lang, hindi na sana kayo nagpumilit na tanggapin ang asawa ninyo rito. Alam niyo ho kung gaano kakomplikado at kadelikadong operasyon na ginawa sa kanya. Mas mataas na boses niya ang sagot dito. Ipinaliwanag ko ho yun bago namin iligtas ang buhay niya. Bilang doktor, isa lang ho ang hinihiling ko, tiwala. Hindi ho ako Diyos na kontrolado ang lahat. Pero sa paglipad ng palad niyo sa pisngi ko, ano sa tingin niyo ang iisipin ng tao sa public servant na katulad ninyo? Tila binuhusan ng malamig na tubig ang ginang dahil sa sinabi niya. Ganoon na lamang ang paglunok nito. Nang malalim, matapos na balingan ng tingin ang mga nakapaligid sa kanila, nagulat din sa asawa ng gobernador. Marami na ang kumukuha ng larawan at mga video na siguradong kumakalat na sa social media ngayon. Hindi siya nagalit sa ginawa nito sa kanya, kung hindi sa isiping pinagdudahan nito ang kakayahan ng mga taong nag-aalaga rin sa asawa nito. Wala ho kaming nagawang pagkakamali. Magigising ang asawa ninyo. Sinisigurado ko yan sa inyo. Nakangiti niyang sambit sa ginang, kasabay ng pagtapik sa balikat nito
bago siya tumalikod para puntahan ang iba pang pasyente. Alam niyang nakasunod sa kanyang assistant doctor at kaibigang si Chaska, ngunit hindi niya na ito nilingon. Pilit niya pa rin kasing pinapakalma ang sarili para manatili ang pagka-professional. Alam mo, bukod sa pagiging magaling na doktor, bilib din ako sa kung paano mo harapin ang ganitong biglaang sitwasyon. Sa sobrang galing mo, ang daming threatened sa'yo. Natawa siya sa sinabi ni Chaska bago sumandal sa pader ng pasilyong kanilang nilalakaran. Kailangan niya ng konting oras upang huminga. Alam niya sa sarili na kahit anong gawin niyang pagtanggi ay naaapektuhan pa rin siya sa mga nangyari. Ang mga madre sa ampunan ang nagpalaki sa akin, Chaska. Hindi lamang ako sa siyensya naniniwala. Mas mahalaga pa rin sa akin ang mga kayang gawin ng nasa itaas para isalbang buhay ng isang tao. Instrumento lang tayo para mangyari ang nakatadhana. Yon ang dahilan kung bakit ako nandito. Hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat para walang ibang pamilyang mawawalan ng mahal sa buhay. Hindi ako magaling. Desperada lang akong ibigay ang lahat ng makakaya ko sa sinumpaan kong tungkulin. Makikita ang magandang ngiti ng kaibigan niya na para bang ang ganda-ganda ng sinabi niya. Kaya ka binibless kasi mabuti rin yung puso mo. Ay nako, nambola ka pa. Natatawa niyang sambit sa kaibigan. Umikot na lang tayo sa ward. Ay, mabuti pa nga. Kasama ang ibang nurse, patuloy ang naging pag-ikot nila sa ward, kung saan minomonitor nila ang mga pasyenteng naka-assign sa kanila. Ngiti ang naging bungad niya sa isa sa pinakamatandang pasyente na kailan lamang ay naoperahan niya. Wala ho bang magiging problema sa paglabas ko ng ospital, Doc? Tanong ng matandang pasyente sa kanya. Bakit kayo nag-aalala, Tay? Nung nakaraan lang, ipinagpipilitan mong malakas ka na. Pagbibirong sambit ni Chaska rito, hindi nakaligtas sa kanya ang pag-asim ng muka ng anak nito. Ipapatest kita sa ibang ospital, Tay. Si Gobernur nga, inoperahan niya, hindi pa nagigising. Kailangang maging sigurado tayo na walang mali sa naging operasyon sa'yo. Sambit ng isang kaanak ng pasyente na nagpasiklab lalo sa problema. Ay, ganun ba? Ganun rin ang gagawin namin. Sang-ayon ng isa pang pamilya ng pasyente. Ay, balita ko. Nakapasok siya rito dahil may-ari ng ospital na itong nobyo niya. Siya rin ang doktor mo, di ba? Tanong ng isa pang pasyente sa katabi nitong kama. Ay, malas mo. Kung siya rin ang nag-opera sa'yo, palakasan na lang ng anghel. Dahil sa malakas na boses nito, siguradong dinig na dinig yun ng iba pang pasyente na nasa ward. Kaya ganoon na lamang ang naging reaksyon ng iba pang nakarinig. Akmang sasagutin din ito ng kaibigan niya nang pigilan yun ni Tara para siya na ang magsalita. Wala hong masama sa second opinion. Rights niyo po yan bilang kapamilya ng pasyente. Kung yun po ang ikakapanatag ng loob ninyo, sige lang ho. Nakangiti niyang sambit sa mga ito nang makalabas ng ward at matapos sila sa pag-ikot. Sa kwartong pinagpapahingahan, kaagad ang naging diretso nilang magkaibigan. Makikita ang frustration sa mukha ni Chaska nang maupo ito sa silya. Pagkatapos ng lahat, ganyan pa nila tayo pakikitunguhan? Galit na tura nito. Ano bang akala nila sa ginagawa natin? Naglalaro lang? Doktor tayo, Tara. Malamang, alam natin ang ginagawa natin. Wika ni Chaska. Normal lang yan. Kaswal niyang sagot sa kaibigan. Ikaw na rin naman ang may sabi. Doktor tayo. Hawak natin ang buhay ng mga pasyente na ipinagkatiwala sa atin. Dahil doktor tayo. Buhay nilang nakataya. Kaya karapatan nilang magdesisyon para sa ikatatahimik ng isip nila. Makikita ang pag-aalala kay Chaska dahil sa naging sagot nito. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang ganyang mindset mo, Tara. Bakit nasa iyo ng lahat? Bahagya siyang natawa sa sinabi ng kaibigan.
Hindi niya naman pwedeng aminin ang totoong nararamdaman niya. Kailangan niya pa ring iayon ang ugali niya sa puting damit na suot niya. Sikat ka na naman ngayon. Sarkastikong pumapalakpak si Danica sa kanila. Akmang susugurin ito ng kaibigan niya, ngunit kaagad itong pinikilan ni Tara at siya nang humarap sa kanyang magiging hipag. Gustong-gusto mo talaga ako nakikitang bumabagsak? Umiling si Tara sa kaharap. Wala na bang interesanting nangyayari sa buhay mo? Kaya ako ang target mo? You? Yun pa lamang ang sinabi niya, ngunit bakit napipiko na ito? Ang sabi ko kasi, huwag mo akong simulan, Danica. Hindi akong uri ng tao na basta na lang magpapatalo. May iba pang sinasabing kanyang sister-in-law. Naggalit na galit pa rin, ngunit hindi na yun pinansin ni Tara. Ang atensyon niya ay nasa head nurse nang kumato kanina sa pinto na kaagad niyang pinagbuksan. Doc, gising na ho si Gob! Excited na sabi ng head nurse na nakangiting bumati sa kanila. Ay nako, kung hindi lang po dahil sa inyo, baka nasagot-sagot na yun ni Doc Cheska. Grabe kung magsalita ng masakit. Para kung hindi sila itong nakiusap sa iyo noong panahong desperado sila ng siguradong doktor na malapit lang. Pupuntahan ko lang si Gob. Paalam niya sa dalawa bago kunin ang chart na ginamit niya. Hindi pa ako tapos magsalita, Tara! Sumisigaw sa inis na sambit ni Danica. Hindi ito makahabol sa kanya dahil pinipigilan ng mga alalay nito. Sisiguraduhin kong babagsak ka! Ako ang amo dito! Tandaan mo yan, Tara! Umiling na lamang si Tara sa kung ano-anong isinisigaw ni Danica. Masyado na itong maraming sinasabi na wala namang kabuluhan sa kanya. Malayo pa man sa pasilyo, inihanda na ni Tara ang sarili sa susunod na maririnig. Sa pagpasok niya sa loob, sa kanya agad na baling ang tingin ng gobernur at ng asawa nito. Maraming salamat, Doc Tara. Lumuluhang sambit ng ginang. Pasensya ka na. Sa mga hindi magagandang salitang nasabi ko, masyado lang ako nag-alala sa kalagayan ng mister ko. I'm really sorry, Doc Tara. Doc, Mahinang tawag sa kanya ng gobernur. maraming salamat. Kulang ang salitang salamat sa pagpayag mo sa operasyon na ito. Ngunit maraming salamat, Doc. Hindi lang ako iniligtas mo. Kasama na rin doon ang lahat ng taong naniniwala sa pagpapatakbo ko sa mga lugar na kailangan ng serbisyo ko. I'm just doing my job, Cop. Tipid ng ngiting sambit niya sa kausap. Kung may kailangan ka na kahit ano, magsabi ka lang sa sekretarya ko. May pangungumpinsing sambit nito. Thank you, Cop. I'll take note of that. Pasensya na talaga, Doktora Tara. Nahihiyang ulit ng asawa nito. Makakaasa ka na magiging leksyon ito para sa akin na magtiwala sa mga profesional na katulad nyo. Makakaasa ho ako. Sagot ni Doktora Tara. Bawat opinyon na lalabas sa bibig nyo ay malaking impluwensya sa kahit na sino. May katotohanang sambit niya bago tuluyang iwanan ang ginang. Kinabukasan, ganoon na lamang ang paglapad ng ngiti ni Tara ng dalawi ng orphanage na naging saksi sa simula ng kanyang pangarap. Habang excited na namimili ang mga batang tinulungan niya, ay dama niya ang kasiyahan na hindi maipaliwanag. Ang bahay ampunan ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa buhay at hindi sumusuko sa kahit anong pagsubok na dumating sa kanya. Gusto niyang mas marami pang kabataan na dating katulad niya ay mabigyan ng pag-asa sa buhay. Nararapat lamang sa mga ito na maabot ang pangarap ng hindi nahahadlangan ng estado at ng katayuan sa buhay. Kaya sa abot ng kanyang makakaya ay tutulungan niya.
Marami ka nang masyadong naibigay dito. May natitira pa ba sa'yo, Tara? Nag-aalalang tanong ng Matri na itinuring niya bilang ina. Sabi ko naman sa'yo, walang masama kung uunahin mo ang sarili mo. Ilan na ang scholar mo? Malaking bagay na yun. Wala po kayong dapat ipag-alala sa akin, Mother. Nakakakain po ako ng mabuti. Hindi ko pinapabayaan ang sarili ko. Matagal siyang pinagmasdan ng Matri na tumayo bilang nanay sa kanya sa ampunan. Ang babaeng dahilan kung bakit naman niya nakumpleto siya sa pagmamahal at kalinga ng isang ina. May problema ba? Makikita ang pag-aalala nito nang balingan siya ng tingin ni Mother Superior. Hindi ko man maintindihan. Pero pwede akong makinig. Naisip ko lang ho na hindi po pala pwedeng magkamali, Mother Superior. Hawak ko parati ang buhay ng mga taong pumapasok sa operating room. Bakit? Ngayon ka pa nagdududa sa kakayahan mo, Tara? Alam ko naman na kahit anong ibigay sa'yo, siguradong pagbubutihan mo. Tila hinaplos ang kanyang puso dahil sa sinabi ni Mother Superior. Alam talaga nito kung paano palabasin ang totoo niyang nararamdaman. Parang may sariling buhay na bumagsak na lamang ang kanyang mga luha. Ikakasil na po ako. Magandang balita yan. Makikita ang matinding kasiyahan dito. Pero may problema ka. Hindi po nila ako gusto, Mother Superior. Dama ni Tara ang mahigpit na pagyakap sa kanya ni Mother Superior. Napapikit siya ng kanyang mga mata habang dinadama ang pagmamahal na nagdala sa kanya sa kabutihang puso na meron siya ngayon. Hanggat mahal mo si Simon at ganoon din siya sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil na magdasal hanggat hindi dumarating ang araw na matatanggap ka ng pamilya nila, Tara. Wala sa sariling napahawak si Tara sa kanyang kwintas. Hindi niyo ho ba nakita ang itsura ng nanay ko, Mother Superior? Maliban sa kwintas na iniwan niya sa basket mo noong sanggol ka pa lamang, wala akong ibang pagkakakilanlan. Tumayo si Tara mula sa kinaupuan habang ang tingin ay nasa malayo. Ngayon ko lang nararamdaman na may kulang sa akin, Mother Superior. May tao pala talagang darating sa buhay natin na ipaparamdam sa iyong hindi ka sapat. May magandang plano siya sa iyo, iha. Basta't magtiwala ka lamang. Ngiti ang naging sagot niya sa Matri bago nagpaalam dito. Sa dalampasigan po muna ako, Mother Superior. Maglalakad-lakad lang ho ako at iiwan ang sasakyan dito. Mag-iingat ka. Sa kabila ng kaalaman niya sa siyensya, mas malakas pa rin ang paniniwala niya sa itaas. Hihintayin ni Tara na ang araw na matanggap din siya ng mga ito dahil sa pagmamahal niya sa kanyang nobyo. Habang naglalakad, sinubukan niya ring tawagan si Simon, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Ilang araw nang wala itong paramdam, kaya hindi niya maiwasang huwag mag-alala. Kesa sa kung ano-anong hindi magandang isipin ang tumatakbo sa kanyang isipan, ibinaling na lamang ng doktora ang pagtanaw sa mga bata na naglalaro sa patag na bahagi ng aplaya. Ganoon na lamang ang pagkunot ng noon ni Tara nang mapansing ginagawang katatawanan ng mga itong pulubi sa kanilang paglalaro. Akmang papalapit pa lamang siya sa mga ito nang bigla na lamang bumagsak ang pulubi, kaya dali-dali ang paglapit niya rito. Anong ginagawa niyo? Malakas niyang saway sa mga batang kumaripas na lamang ng takbo dahil sa takot na mahuli niya. Hoy! Bumalik kayo rito! Inaasahan ng dalaga na walang susunod sa kanya, lalo pat hindi naman galing sa ampunan ang mga pasaway na batang ginagawang katatawanan kanina ang pulubi. Ma'am, hindi niyo pwedeng ipikit ang mga mata niyo. Kaagad niyang utos sa pulubi nang mapansin ang dugo na galing sa ulo nito. Ngunit unresponsive na ang pulubi. Maaaring tumama yon sa matigas na bahagi ng bumagsak ito. Sa pagsusuri niya sa pasyente,
tuluyan ang nakumpirma ni Tara na inatake na pala ito sa puso. Kaya dali-dali ang pagtawag niya ng ambulansya matapos itong bigyan ng paunang lunas. Dahil ang ospital na pinagtatrabahuhan niyang pinakamalapit, doon kaagad isinugod ang pulubi. Ngunit patungo pa lamang sila sa ICU nang harangin siya ni Margaret. "At saan mo dadalhin ang pasyenteng yan?" Ang pagdagundong ng boses nito ang nagpahinto sa pagtakbo ng stretcher at papasok sa ICU. "Kailangan niya ng agarang operasyon, ma'am." Sagot kaagad ni Tara. "Kung hindi siya mauoperahan, baka hindi na siya." "Nakikita mo ba kung gaano kadumi ang pulubing ipapasok sa ICU?" Mas malakas na boses ang ginamit nito. "Paano kung magkaroon ng dumi ang mga aparato at lahat ng mamahaling gamit sa ICU? Alisin niyo sa ospital ko ang basurang yan." Tila rin ang utos ni Margarita sa mga kasama niyang nurse, lalong-lalo na sa kanya. "Kaya ho ng konsensya ninyo?" Hindi siya makapaniwalang tanong sa ginang. "Alam ko ang mangyayari. Sa oras na sundin mo yung gusto mo, lahat ng gamit papalitan. Gaano katagal ang disinfection? Paano kung may nakakahawang sakit palang salot na yan? Negosyante ako, Tara. Alam ko ang mawawala sa akin. Pero doktor ho ako." Mas malakas na boses ni Tara nang sagutin ng ginang, kaya ganoon na lamang ang gulat ng ibang medical staff na nakarinig sa kanilang pagtatalo. "Hindi parte ng sinumpaan kong tungkulin ang pagtalikod sa mga taong kailangan ng tulong ko. Lalo na't kaya ko pala." Seryoso niyang sambit sa ginang bago balingan ang tingin ng kanyang mga katrabaho. "Matutuloy ang surgery. Nagkakaintindihan tayo?" Habang nagmamadali sila sa pagpasok sa operating room, panibagong cardiac arrest ang nangyari sa pasyente, kaya ganoon na lamang ang pagkukumahog nila upang mailigtas ito. "May family consent ba tayo?" Tanong ni Jessica sa kanya na nakapaghanda na matapos niyang sabihin ang sitwasyon ng pasyente. "Wala." Diretsahan niyang sagot. "Tara?" "Doktora Tara," ulit niya sa kaibigan bago seryosong tinitingnan. "I will take full responsibility. That's on me. Kaya kung may gustong lumabas o umalis, pwede niyo na yung gawin. Hindi ko ugaling mang-iwan." Sigurado agad na sagot ni Jessica. "Kahit anumang sabihin mo, katigasan pa rin ang ulo mong paiiralin mo." Nang balingan niyang tingin ng mga kasamahan sa operating room, parang walang narinig din ng mga ito at nagtuloy-tuloy sa pagdesinfectant sa pasyente para masimulan ang surgery. Pigil ang luhang tinitigan niya ang mga ito. Napakaswerte niya sa team na meron siya kahit na minsan hindi siya iniwan o pinagdudahan sa tuwing kailangan nila ang isa't isa. Matapos niyang manalangin para sa successful na operation nito, nagsimula ng oras ng surgery. "I will take full responsibility." Ulit niya sa mga kasama na ipinangako niyang gagawin. Matapos ang successful operation, una siyang lumabas sa operating room. Tamang-tama sa pagbukas niya ng pinto, isang malakas na sampal kaagad ang pinadapo sa kanya ni Margarita na tinanggap niya na lamang dahil alam niyang pagkakamali niya. "Ingrata!" Galit na tura ni Margarita kasabay ng tahasang pagduro nito. "Sino ka para sawayin ang utos ko?" Hindi siya nagsalita dahil alam niyang may pagkakamali siya. Nakatingin na lamang ang doktora sa kaharap. "Total mayabang ka. Akala mo siguro parati kang makakaligtas dahil nobyo mo ang anak ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo sa oras na matanggalan ka ng lisensya at bayaran mo ang lahat ng danyo sa ospital ko." Tuloy-tuloy na sambit nito bago ang mabibigat na paa na umalis. Sa kabila ng pagbabantang nakuha niya, hindi nakaramdam ng kahit na anong takot si Tara. Para sa kanya, kung mapunta siyang muli sa ganitong sitwasyon, uulitin niya pa rin ang pinili niyang desisyon. Mas mahalaga pa rin para sa kanya ang buhay ng tao, higit pa sa kahit na ano. "Sigurado ka? Pwede akong sumama. Sasamahan kita sa mami ni Simon." "Hindi na, Jessica.
Kontra niya agad sa kaibigang doktor. Kung dalawa tayong mawawalan ng trabaho, paano na mga pasyente ko? Pinili nitong tawanan ang rason niya. Sabi ko na gagawin mo akong number 2 mo para sa mga pasyente mo. Buti alam mo, friend. Nakuha niya pa itong ngitian kahit makikita naman sa muka ng ibang medical staff ang pagkakaroon ng problema dahil sa nangyari. Hindi ka natatakot? Tanong muli ni Cheska. Pwede kang mawala ng lisensya. Ginulo pa nito ang buhok nito dahil sa konsumisyon. Katulad ng malalim na pananampalataya ng Mother Superior, hindi siya matitinag sa pagsubok na dumating sa kanya. Siyang nasa sitwasyon na gumawa ng tama. Sapat na sa kanyang rason na yon upang hindi mabali ang kanyang paniniwala. Mas takot ako na may mawawalang buhay. Pero wala akong ginawa para maisalba ito. Ano pat doktor ako? Katwiran niya sa kaibigan bago harapin ang iba pang kasama. Pasensya na kung nadamay ko pa kayo. Maraming salamat din sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Ipinapangako ko, walang mapapahamak sa inyo. Pinanindigan niya ang binitawang pangako sa harap ng Board of Directors matapos na kwestiyonin ng mga ito ang desisyong ginawa niya. Ganun kabilis ang naging pagdidesisyon nila at hindi na pinatagal pa. Sinamantala ng mga ito ang pagkakataon habang nasa meeting abroad ang kanyang fiancé. Hindi na siya makakapasok pa sa ospital katulad ng naging banta ni Margarita. Mangyayari yun habang umuusad din ang investigasyon na alam nilang aabot din sa pagpapatanggal ng lisensya niya dahil sa pagiging makapangyarihan ni Margarita del Fuego. Ganyan talaga pag bidabidaan mo. Pagpaparinig ng isa sa mga galamay ng staff ni Danica sa ospital. Mahilig gumawa ng eksena na parang siyang bida sa teleserye. Sinabi mo pa, dagdag na panggagatong din naman ng isa pa. Sabi ko sa inyo, dinadaan niya lang sa pagpapalakas ang lahat. Like mag-opera ng pulubi. Ew! I can't imagine kung ilang beses kailangan i-disinfectant ang nasa operating room dahil sa pagiging bida-bida niya. Wika ng isa pa. Serves her right. Malulugi pa ang ospital sa kanya. Pagsang-ayon ng isa pang minyon ni Danica. Ang lahat ng pagpaparinig na yun, hindi pinansin ni Tara. Sinimulan niya na lamang naligpitin ang gamit na nasa kanyang locker. Wala na siyang lakas na makipagtalo pa dahil wala na rin namang saysay. Matapos kuhain ang lahat ng kanyang gamit, ginawa ni Tara ang huli niyang rounds para ipaalam sa mga pasyente kung sinong doktor ang titingin sa kanila kapag umalis siya. Kailangan talagang ilipat ka agad yung pulubi. Hindi man lang talaga pahihintayin ng bruhang yun na pagalingin ang pasyente. Halatang mukhang pera talaga. Hindi na talaga ako magugulat kung habulin siya ng karma isang araw. Nagpupuyo sa galit na sambit ni Cheska. Puso mo. Biro niya sa kaibigan para gumaan ang atmosfera nila. Ikaw na ang bahala sa mga pasyente ko ha. Tumango ito sa kanya bago siya yakapin ng mahigpit na para bang hindi na sila muling magkikita pa. Halos magtatatlong linggo na nga na wala ng trabaho si Doktora Tara sa ospital. Ngunit hindi niya yon masyadong nararamdaman dahil abala siya sa pag-aalaga sa pulubing tinulungan niya. Nasa klinik siya ng pamilya ni Cheska at doon ito binabantayan dahil walang ospital na tatanggap dito sapagkat wala kahit na anumang impormasyon sa pulubi. Kung gaano kadalang magsalita ang ate mong pulubi, ganoon din kagalang na mag-text ng jowa mo, Tara. Hindi ka ba nag-aalala? Hindi pa rin kayo nagkikita kahit nakauwi na siya galing sa ibang bansa. Gaga ka talaga, Cheska. Pabiro niyang sinabunutan ng buhok ng kaibigang doktora. Sobre na nga ako sa pagiging nonchalant kung ganon. Siyempre nag-aalala din. Pero kailangan ko siyang bigyan ng oras. Baka ako rin ang problema niya. Alam mo, nagtataka rin ako kay Simon. Dati-rati ipinaglalaban ka kaagad nun. Tatanungin ka kaagad ng live kung ayos ka lang.
Ngayon, puro text na lang. Malaking problema ang ibinigay ko sa kanya, Cheska. Gusto ko siyang puntahin at tanungin. Pero natatakot ako. Ikaw may takot? Nakatakas ang kilay na tanong ni Cheska. Tao ka pa rin pala at nakakaramdam ka. Minsan talaga, pasmado yung bibig mo. Nakanguso niyang sambit sa kaibigan. Sa tingin ko, kailangan niyo mag-usap. Hindi maganda kung patatagalin niyo pa yan, Tara. Tumango siya sa kaibigan habang hawak ng mahigpit ang kwintas na suot niya. Pag-isipan mo ang sinabi ko. O, papasok na ako ha. Baka nandoon na naman ang mother-in-law mong bruha. Hindi mawala sa isipan ni Tara ang sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya naman nang lumakas ang loob niya, sa penthouse kaagad ng fiancé ang naging diretso ng doktora. Dahil alam niya ang password ni Simon, tuloy-tuloy ang naging pagpasok ni Tara. Hindi siya nagkamali ng hinala nang makikita ito sa bahay nito. Simon, tawag niya sa kanyang fiancé. We need to talk. Gulat pa rin ang nasa ekspresyon ni Simon na para bang ilang araw lang itong walang alam sa nangyari. Mahaba na rin ang balbas nito at nanlalalim na ang mga mata. Tila ba ilang araw na itong napabayaan ng sarili dahil sa mabigat na problema ang dala-dala. May problema ba tayo? Gusto mo bang kansilahin ang engagement? Simon, if you want to break up because of your... No. Of course not. Sagot nito habang makikita ang matinding takot sa mga mata na para bang ayaw siyang mawala. Kung iniisip mo ang pamilya ko, wala silang karapatang magdikta kung paano ko patatakbuhin ang buhay ko. Hindi sila ang pakikisamahan ko sa oras na ikasal tayo. Ikaw? Anong nangyari sa iyo nitong mga nakaraan? Sabi nila, hindi ka na raw pumapasok sa ospital. Anong nangyari sa iyo? Pilit na hinahanap ni Simon ang tamang salitang sasabihin. Tumingin ito sa kabilang direksyon para iwasan ang kanyang tingin. May kinalaman ba to sa akin? Muli niyang binalingan ng tingin ng kanyang nobyo. Anong ginawa mo? Para hindi pa rin kuhain ang lisensya ko. Isang malalim na paglunok ang ginawa ni Simon. Hinawakan nito ang kamay niya nang may kalungkutan sa mga mata. Kapalit ng lisensya mo, ang pakikipagkasundo ko sa anak ng senador. Hindi ka gagawa ng magiging dahilan para maging miserable ka sa huli. May diin niyang sambit sa nobyo upang awatin ito sa kahit ano pang sasabihin. Sa tingin mo, magiging mahalaga ang lisensya ko kung ikaw ang magiging kapalit nito. Pangarap mong pinag-uusapan dito, Tara. Hindi makapaniwalang nilingon niya ito. Hindi kasama sa pangarap ko ang pagiging miserable mo. Nakikiusap niyang sambit dito. Huwag mong isakripisyo ang sarili mo para sa akin, Simon. Sa tingin mo, magiging masaya ako sa gagawin mo. But that's your dream job, Tara. Nasisante ka ng mami ko. Mawawalan ka pa ng lisensya dahil sa akin. Kasalanan ko naman. Nagdala ko ng pasyente na hindi dapat sa ospital. Kakausapin ko sila. Nahinto sa pagsasalita si Simon dahil sa biglaang pagtayo sa kinauupuan nito na naging dahilan na muntik ng pagkatumba nito. Tingnan mo nga, ngayon pa lang, hindi mo na kayang mawala ako. Umiiling na sambit ni Tara. Problema ko to, ako ang gagawa ng paraan. Hindi lang to simpleng problema, Tara. Pag-amin sa kanya ng kanyang nobyo. Natuklasan ko, habang naghahanap ng paraan para hindi ka mawala ng lisensya, na may secret accounts ang mami ko. Doon niya inilalagay ang pera na nakukuha sa ospital. I don't know what to do. Kinakain ako ng konsensya ko. Pero ospital niyo yun. Bakit pa pagnanakawan ng mamong? Hindi si mamang unang asawa ni Dad. Iba ang tatay namin ni Danica, Tara. Kaya gano'n na lang kung ipaglaban ng nanay ko ang ospital. Kasi hindi niya ito pag-aari. Pilit niyang inaangkin para sa aming magkapatid. Hindi nakakibo si Tara. Kung ganoon, totoo pala ang kumakalat na tsismis sa ospital na ipinagsasawalang bahala niya dati.
You will not go anywhere, love. Sisiguraduhin kong makakabalik ka sa ospital. I'm sorry if this happened to you without my knowledge. Natapos ang pag-uusap na yun na mas nag-alala pa sa kanyang nobyo, kabaliktaran sa dapat na nangyayari. Kinabukasan, kasama siya ni Simon na nagtungo sila sa bahay ng mga magulang nito. Kahit na ilang beses na siyang nakapunta roon, hindi niya maiwasang wag mamanga sa mansyon na malaki pa sa bahay ampunan. Nasa harap sila ngayon ng hapag at nagiging malalim ang usapan dahil sa dinala niyang problema sa pamilya nito. I'm sorry, Simon. But your mom was right. Hindi ka pwedeng makasal sa kanya. Sira ng reputasyon ni Dr. Tara sa ospital. I can't believe all of you. Bumuntong hininga ng malalim si Simon. Hanggang sa pagpapakasal ko, paiiralin niyo pa rin ang pagiging businessman niyo? Kaligayahan ko nakasalalay dito, Dad. And what about the reputation of the hospital? Tanong ngayon ni Margarita. Lumalagatok pa ang heels nito habang papalapit sa kanila, dala ang malalim na mangkok na may ulam. I told you, she's different from us. Sakit lang ng ulo ang hatid niya. Ang pagiging doktor na lang ang kaya niyang ipagmalaki. Pero nawala pa yun sa kanya. She has nothing. Pagtatawanan ka lang ng board of directors ng hospital sa oras na ipilit mo yung gusto mo. Let me remind you, Mom, that hospital belongs to someone else. Hindi po sa atin. Masama na kung masama, ngunit ang nakikita niya ay ang pagpapanggap ni Margarita na umiiyak. Kaagad naman ang pagdalo ng dad ni Simon dito dahil sa pag-aalala. Bakit ganyan mong kausapin ang mami mo, Simon? Mataas na rin ang boses ng padre de pamilya na si Arnold dahil sa lumalalang tagpo. Ayoko makasira ng pamilya, love. Please, hindi mo na ako kailangang ipaglaban ng ganito. Mahinang wika niya kay Simon. No, love. This is not just about our engagement. Tungkol na rin ito sa lahat ng boundaries na hindi dapat nila tinutuluyan. Enough, Simon! Galit na sigaw ng ama nito nang tila nahihirapang huminga si Margarita. Alam mo ba na malaking pera ang nadispal ko ni Mom, Dad? Anak, walang ganyang nangyari. Lahat ng perang nawala, nakapangalan sa sikretong account ni Mami. Pagpapatuloy ni Simon sa palakpasan ng palusot ni Margarita. Kinagawa mo ba ito kasi gusto mong gumanti sa akin? Tila aping-api na tura ni Margarita. Kung gusto mo talaga ang babaeng niyang pakasalan mo, magsama kayo! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Simon. Sa tingin mo ba, ganun lang ako kababaw, Ma'am? Malaking pera ang tinangay mo sa ospital. Sa oras na malaman nila, makukulong ka. Lalo pang nahirapan sa paghinga si Margarita na para bang nakasalalay. Sa mabibigat na salitang sasabihin ng anak, ang hangin na lalanghapin nito. Hindi ang pagpapakasal sa anak ng senador ang dahilan kung bakit hindi ako sa'yo nakipagkita, love. Mahigpit na hinawakan ni Simon ang kamay niya. Pasensya na kung nadamay ka pa sa magulo naming pamilya. Is this true, Margarita? Tanong ni Arnold sa asawa. Is this true? Ma'am, kung hindi mo maibabalik ang pera ng ospital, magiging malaking problema ito. Hindi ko na kayang pagtakpan ng kabalian mo. Maiwan ko na po kayo. Seryosong sambit ni Simon matapos siyang yayaing umalis na. Gustong kausapin ni Tara ang kanyang fiancé habang nasa biyahe sila, ngunit hindi niya alam kung saan yun sisimulan. Hindi niya mahanap ang tamang salita. Kung hindi pa tumunog ang kanyang cellphone, hindi pa mababasag ang katahimikan sa pagitan nila. Tara! Boses yun ng kaibigan niyang si Jessica. Nawawala ang pasyente mo! Natatarantang sambit nito. Baka nandyan lang. Baka may nakaligtaan lang kayong lugar na. May kasalanan ako. Sambit muli ni Jessica na naluluha na. Iyong kwintas na kaparehas ng iyo. Merong ganun ng pulubi. Kanina ko lang nakuha sa ospital.
Nalaman ko lang na magkapareha sa'yo nung nilinisan na. Tila nabingi siya sa sinabi ng kaibigan. Hindi kaagad nakapagsalita si Tara. Anong ibig mong sabihin? Hindi kailanman nakaranas ng panginginig ang kamay ni Tara. Ngunit ng mga sandaling yun, muntik niya nang mabitawan ang kanyang cellphone. Hindi kaya siya ang nanay mo? Tara! Diretsang tanong ni Cheska. Ayaw kitang paasahin pero paano kung tama ako? Kaparehas mo yung kwintas niya. Dahil sa narinig, ganoon na lamang ang pagpapaharurot ni Simon, makarating lamang sila kaagad sa klinik nito. Hindi talaga namin siya makita. Nag-aalalang pagbabalita ni Cheska. Nag-check na kami sa CCTVs. Pakiramdam ko wala naman siyang amnesia, Tara. Alam niya ang ginagawa niya habang palabas ng klinik kanina. Wika ni Cheska. Sigurado ka? Parehas ng kwintas ko? Pigil ang luhang tanong ni Tara. Baka nagkakamali ka lang. Tara, kasama mo ako sa paghahanap ng kaparehas ng kwintas na suot mo. Pero dalawa lang yan sa mundo. Hindi ako nagkakamali. Maliban na lang kung pinulot sa kung saan ang pulubing yun ng kwintas. Pero mukhang hindi niya tinatanggal sa kamay niya. Kahit nung nawalan siya ng malay, hawak pa rin niya yun ng mahigpit. Alam ni Tara na hindi siya matatahimik. Kailangang may gawin siya upang malaman ang katotohanan. May blood sample niya sa ospital. Pwede tayong magpa-DNA para makasigurado tayong siya talaga ang mamo. Mungkahi ni Cheska sa kanya. Ayokong paasahin ka ha. Gusto ko rin makasigurado tayo. Dahil sa pagiging desperado niya, ganoon na lamang ang mabilis na pagtangon niya. Pwede mo bang samahan si Tara sa ospital, Cheska? Ikaw na magmaneho. Wala pa sa sariling kaibigan mo. Hihiramin ko na rin ang sasakyan mo, Cheska. Pupunta ako ng police station. Magbabaka sakali ako na may maibibigay sila sa aking sagot sa pagkakakilanlan ng pasyente nyo. Mungkahi ni Simon na mabilis ang naging pagkilos. Hindi na tumutol si Tara. Masyadong nanaig ang emosyon niya para makapag-isip pa ng tama. Habang nasa daan sila ni Cheska ay mas binalot siya ng pag-aalala. Nagawa niya ring iwan ng kaibigan sa parking lot nang makarating sila sa ospital dahil sa pagmamadaling makausap ang staff para sa blood sample. Hindi ka namin pwedeng pagbigyan ng kahit anong record ng ospital dahil hindi ka na rito nagtatrabaho, Dr. Tara. Pasensya na po. Diretsahang sambit sa kanya sa information disk. Mahalaga ang record na yon. Also, I have the right to check it. It belongs to my patient. Kaagad na sagot ni Dr. Tara. Sige na po, Dr. Tara. Umalis na kayo. Mahigpit pong ipinagbilin ni Mrs. Del Fuego na huwag magbibigay ng kahit na anong access sa iyo sa ospital. Pasensya na po. Pero kailangan ko yun. Hindi na napigilan ni Tara na huwag maging emosyonal habang kausap ang medical staff. Dahil sa isiping maaaring ina niyang pasyenteng kanyang inalagaan. Pasensya na po talaga, Dr. Tara. Excited ka ba masyadong matanggalan ng lisensya? Kaya ganito na lang ang ginagawa mong panggugulo? Tura ni Margarita na kadarating lamang. Heto na naman ang paglagutok ng takong nito habang naglalakad. Kasama sa nilagdaan ko, nasagutin ko ang pasyenteng tatanggapin ko. Kaya may karapatan ako sa records na yon, Mrs. Del Fuego. Matapang niyang sambit dito. Natawa naman ang ginang sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nakita sa iyo ni Simon. May mayaman, may class, may sinasabi sa buhay. At makakatulong sa ospital ang nararapat para sa kanya. Hindi katulad mong isang ulila. Pinagdidiinan pa ito sa pagkakasabi. Uy! True pala talaga na ulila si Dr. Tara? Natatawang tanong ng isa sa mga galamay ng anak ni Margarita na si Danica. Di true din na nakapasok lang dito sa ospital matapos akitin si Sir Simon kasi nga desperada. Panggagatong din ng isa na tila nag-e-enjoy sa nasasaksihang eksena. Tapos, ipinipilit pa ang kasal ngayon. Tumawang isa pa
na parang hindi niya naririnig ang usapang yun. Gusto lang pala talagang umangat ang buhay para makasala sa pamilya ng mga Alta. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Doktora Tara. Alam niya sa sarili na kahit anong pagsusumikap niya sa buhay, ay ang nakaraan niya pa rin ang gagawing bala ng iba. Walang pakialam ng mga ito kahit isa siya sa mga matagumpay na doktor sa bansa sa murang edad. Siguro, yan din ang dahilan. Kaya ka ginusto ni Simon. Nagpapaawa ka ba, Tara? May panghahamak na sambit ni Margarita. Hindi ko na po kasalanan kung ako ang nagustuhan niya. Ang usapang yun ay labas din sa kailangan kong gawin dito sa ospital. Aalis ako kapag nakuha ko ang record. Isang malakas na sampal ang nagpahinto kay Tara sa pagsasalita. Nakangiti pa ang ginang na may halong pagkainis na nilagyan ng alkohol ang kamay. Tila ba napakadumi ng mukha niya na kailangan niya yung linisan. At sino ka para diktahan kung paano ko patatakbuhin ang ospital? Galit na tanong nito. Ipapaalala ko lang sa'yo, Tara. Ospital ko ang pinag-uusapan dito. Wala kang karapatan na diktahan kung paano ko patatakbuhin ito dahil nobya ka lamang ng anak ko. I just need that record. Aalis po ako kapag nakuha ko. I want you out! Tila baliw na sambit nito. I want you out! Sa pagkakataong yun, siya naman ang nagbigay ng malakas na sampal dito na mas nakapagpagulat sa mga naroon. Lalong-lalo na sa staff ng ospital. Hindi na ako parte ng ospital na ito, kaya wala ho kayong karapatang pagbuhatin ako ng kamay. Kahit ikaw pang nanay ni Simon. May diin niyang sambit dito. Akala niyo siguro hindi ako gaganti? Kita ang gulat sa mga naroon dahil sa nasaksihan. Saglit pang natahimik ang iba dahil sa matinding kaganapan. Bumalik na lamang ang ingay nang nagsisigaw si Margarita. Umalis na po kayo, Doktora Tara. Natatarantang sambit ng isa sa mga nurse dahil sa pagwawala ni Margarita. Huwag niyong paalisin ang babaeng yan! Sambit ni Margarita habang pilit pa rin inaawat ng ibang medical staff kahit ang mga sikyo ng ospital. Kakalbuhin ko ang babaeng yan! Anong karapatan niya sa ospital ko? Wala siyang karapatan na diktahan kung paano ko. Your hospital? Hanggang ngayon, baliw ka pa rin na inaangkin ito. Malakas na sambit ng inakala niyang pulubi. Ngunit ngayon ay suot ng mamahaling damit habang sakay ng wheelchair. Ikaw? Ito ang dahilan kung bakit din himalang napahinto sa pagwawala si Margarita na parang nakakita ito ng multo. Ganoon din siya, hindi nakagalaw si Tara sa kinatatayuan dahil ang tingin niya ay nasa babaeng maaaring maging kanyang ina na matagal niya nang inaasam-asama. That was funny. Sa kabila ng panghihina ng ginang na nakaupo sa wheelchair, nagawa pa nitong matawa. Kapag dati talagang basura, kahit anong pilit na pabanguhin ang sarili nila, umaalingasaw at mangangalingasaw pa rin ang amoy. Patay ka na, Georgia. Nanlaki ang mga matang sambit ni Margarita. Sigurado akong patay ka na. Patay? Tumawang muli ang ginang. Bakit? Dahil sinigurado mong patay na ako nang itulak mo ko sa bangin? Inilayo mo ko sa anak ko. Tama ba ang kanyang narinig? Hindi siya basta iniwan ng nanay niya. May mas malalim itong dahilan. Hindi ko magagawa yan sa'yo. Kaibigan ang turing ko sa'yo, Georgia. Kaibigan na kaya kang patayin. Maagaw lang ang lahat ng mayroon ka. Sa kabila ng panghihina, makikitang matinding puot at galit sa tinig ni Georgia. Tinanggalan mo ko ng karapatang makasama ang anak ko. Kinuha mo ang ospital na matagal nang pinaghirapan ng mga magulang ko. At higit sa lahat, inangkin mo ang lahat ng akin! Georgia, ano bang sinasabi mo? Pilit na natatawa si Margarita sa kabila ng kaba na makikita sa mukha nito.
Hindi ko magagawang kunin ang mga sinasabi mo. Nagkataon lang na minahal ako ng asawa mo. Hindi ako gagawa ng paraan para akitin siya. Dahil siya mismo ang lumapit sa akin. Hinahawakan ko ang ospital dahil abala si Arnold sa iba pang business ninyo. Ako lang ang kayang magpatakbo nito. Wala nang iba. Kaya hindi totoo yung kwento mo. Hanggang ngayon, nagagawa mo pa rin lumusot. Natatawang tanong ni Georgia na sinubukang tumayo mula sa kinauupo ang wheelchair kahit na nanghihina. Hindi ang mga akusasyon na ibinibintang mo ang magpapabagsak sa akin. Naghahamong sambit ni Margarita. Sinisigurado kong mabubulok ka sa bilangguan, Margarita. May galit sa tinig ni Georgia nang sabihin yon kasabay ang pagdating ng mga pulis. Nasaan ang ebidensya? Naghahamong tanong pa rin ni Margarita. Wala kang maiharap, hindi ba? Maaari ko po bang malaman kung sa inyo po ito? Bigla ang singit ni Cheska sa pagitan ng away na yun. Ang kwintas ko, Nakangiting sambit ni Georgia. ang kalahati ng pendant nito ay nasaan ako? Otomatikong bumagsak ang luha ni Tara na naroon pa rin sa kanyang pwesto. Hindi niya alam ang sasabihin at gagawin. Ito na ang unang beses naramdaman niya ang ganitong pakiramdam kahit hindi pa siya nakakasigurado na ito na nga ang kanyang ina. Tila ba sigurado na siya. Bago ko iwan ang asawa ko, dahil sa nadiskubre kong lihim na relasyon niya sa babaeng nagustuhan niya mula sa bar, inilagay ko ang kalahati nito sa lampin niya. Ang hiniling ko lang sa may kapal ng gabing yun ay huwag madamay ang bata sa maling nagawa ng mas matanda sa kanya. Ang anak ko, ang higit na nagtusa. Siya ang naging biktima ng lahat ng ito. Makikita kay Georgia ang labis na pagsisisi. Tila ba hindi nito nagustuhan ang nangyaring kahihinatnan ng buhay na mayroon nito. Dahil sa kasakiman mo, Margarita, nawala ako sa sarili. Matagal akong nagpalaboy-laboy. Ikaw at si Arnold, kayo ang sumira sa buhay ko at ng anak ko. Sumira? Sa akin unang napunta si Arnold. Giit ni Margarita. Dahil lang sa kayamanan mo, kaya kinailangan niyang magpakasal sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang buhay ko at napunta ako sa walang kwentang lalaki. Nang mga sandaling yun, nanumbalik din sa kanyang isipan ang naging huling pag-uusap nila ni Margarita sa restaurant. Tuluyan niyang napagtagpi-tagpi ang kasagutan sa tanong niya. Walang nakakaalam kung paano ako napunta sa kumbento. Kay Cheska ko lang yun na ikwento. Hindi ang nanay ko ang nagdala sa akin sa kumbento. Kayo ang nakita ni Mother Superior. Kayo ho ba? Emosyonal na tanong ni Tara sa magiging biyanan nito. Alam niyo ang lahat ng nangyari sa akin dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalay sa nanay ko. At mali ko yon. Mas malakas na sigaw ni Margarita na inalis ang kamay sa mga nakahawak dito kaya nalapitan siyang muli ng mami ni Simon. Mali ko na pinili kong buhayin ka pa. Dapat isinama kita sa nanay mong salot. Itinulak na rin sana kita sa bangin. Pareho kayong sumira ng buhay ko mula noon hanggang ngayon. Mapait na napangiti si Tara habang ang hibla ng luha ay nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Nanggaling na ho sa bibig ninyo ang pag-amin. Kayo mismong nagpapakulong sa sarili ninyo. Doon lamang natauhan si Margarita. Makikita sa mukha nito ang pagkagulat dahil sa mga lumabas sa bibig na pag-amin. Puno ng puot at galit nang sugurin niya ito, ngunit bago pa man siya nito masaktan ay hinarang na ni Simon ang sarili nito. Enough, Mom! Sambit ni Simon na higit na nasasaktan sa mga natuklasan. Tama na! I've heard enough! Doon na tuluyang kumawala ang luha ni Margarita nang hihina itong bumagsak sa anak. Para sa inyong lahat ni Danica ang lahat ng ginagawa ko.
Sinira ng magaling ninyong tatay ang buhay natin. Si Arnold na lang ang pag-asa ko habang ipinagbubuntis ko na ng mga panahong yun si Danica. Maniwala ka, Simon. Ginawa kong lahat para sa inyo. Hindi na nagsalita pa ng mga sandaling yon si Simon. Makikita ang matinding pagkadismaya nito sa ina hanggang sa damputin nito ng pulis dahil sa patong-patong na krimeng kakaharapin nito. Dahil sa maraming kaganapan na nangyari, hindi napansin ni Tara na kanina pa pala nakatingin sa kanya si Georgia. Emosyonal ang ginang, ngunit pinipigilan ang sarili. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng DNA test. Kamukhang kamukha mo siya, Tara. Naiiyak na turan ni Cheska. Hindi na rin kailangan pa ng kahit na anong salita. Kaagad ang mahigpit na pagyakap ni Tara sa kanyang ina. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Pag-amin niya rito. Sigurado ko, alam ng puso ko, hindi na kailangan ng kahit na anong katunayan. Ikaw nga ang anak ko. Ikaw nga si Tara. Matapos ang madamdaming tagpong yun sa ospital, hindi nawala sa tabi ni Georgia si Tara. Siya ang naging personal na doktor ng ina hanggang sa tuluyan nitong kumaling at makabalik ito sa dating buhay. Bilang kapanatagan natin ay nagpagawa siya ng DNA test at katulad ng inaasahan nilang resulta ay lumabas doon na si Georgia nga ang nanay niya. Hindi na rin umasa si Tara na magkakaayos sa mga magulang niya. Masyadong mahal ni Arnold si Margarita para maging buo pa ang pamilya niya. Sapat na sa kanyang humingi ito ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa sa kanya. Nang maibalik sa kanyang lisensya, muling nagtrabaho si Tara sa ospital ng kanyang ina. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na inaanunsyo nito na siyang magiging tagapagmana ng ospital kahit napakalakas pa nito. Kumusta ng nanay mo sa kulungan, Simon? Hindi niya napigilang tanong sa kanyang fiancé. Just like before, hindi niya pa rin matanggap na nawala sa kanyang ospital. Naniniwala pa rin siya na legacy niya yun. Hindi maiwasang malungkot ni Tara. Alam niyang higit pa sa kahit na sino, si Simon ang higit na naapektuhan sa kanila dahil sa pagpili nito ng tama. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ako nakakaramdam ng galit kung mawala sa amin ang lahat. Kung sino ako ngayon, dahil yun sa dad mo. Pagtukoy nito kay Arnold. Mabuti siyang tao, Tara. Nagkamali siya, pero sinusubukan niya parating magbago. Tipid na ngumiti si Tara. Hindi niya minamadali ang lahat. Naniniwala siya na ang pagpapatawad ay kusa lang nararamdaman kapag handa ng puso ng tao. Wala siyang hinanakit sa kanyang ama, sadyang mas kailangan niya lang ang nanay niya. Grabe ang kakayanan ng puso, ano? Tumitibok lang ito, pero apektado ng buong sistema mo. Ang kapatid mo, kumusta si Danica? Nag-aaral. Ngayon niya naiintindihan kung ano ang halaga ng pag-aaral matapos mawala sa kanya lahat. Huminga ng malalim si Simon. Kung may isang bagay man na nangyari ngayon, siguro yun ang matauhan si Danica. Sinusubukan niya magbago habang nasa malayo nang hindi umaasa sa kahit na sino sa amin. Doktora Tara, magandang umaga po. Bati ng isang staff na dati ganoon na lamang kung harap-harapan siyang pag-usapan. Magandang umaga, bati niya rin dito. Ngayon niya napatunayan na nagbabago talaga ang tao. Depende sa kung ano ang katayuan sa buhay. Madaling makapagsabi ang mga ito ng masasakit na salita na para bang hindi nakasakit ng damdamin. Ganoon lang din ang mga ito kalimutan ang nagawa nila dahil hindi sila ang nasaktan. Sa kabila ng lahat, magaan niyang pinapakiharapan ng mga ito dahil alam niya sa sarili na wala siyang inapakan para makaangat sa buhay. Konsensya na lamang ng mga ito ang uusig sa kanila.
Hindi maiwasang mapatingin ni Tara sa bahay ampunan kung saan siya lumaki. Dito gaganapin ang kasal nila ni Simon. Sa maliit na simpahang naging dahilan upang maging matatag siya para maabot ang lahat ng pangarap niya. Masaya ako na hindi tumutol ang mom mo na makasal ka pa rin sa akin. Kahit ako ang anak ng taong sumira sa buhay. Hindi ganoon si Nanay Simon. Pigil niya sa iba pang sasabihin nito. Katulad mo rin siya na palaging pinipili ang tama. Alam niya kung anong laban ang pipiliin at susukuan niya. Ipinapangako ko, araw-araw akong babawi sa'yo. Maging totoo ka lang sa nararamdaman mo. Masaya na ako ron, Simon. Sambit niya rito. Ipinaglaban mo ko nung panahong pinagdudahan ako ng buong mundo. Kaya ipaglalaban din kita ng buong lakas ko. Kahit hindi na ako presidente ng ospital ninyo? Kunot ang noong tanong nito sa kanya. Nabawi ko ng lisensya ko. Mabubuhay tayo ng pagmamahalang ito. Pagbibiro niya na ikinatawa ni Simon. Grabe naman kasing pagmamahal na to. Hahamakin ng lahat. Mas lumakas pa ang pagtawa ni Simon dahil sa sinabi niya, kaya hindi niya maiwasang titigan na lamang ito at magseryoso. Gusto ko at ni Nanay na ikaw ang maging presidente ng ospital, Simon. Wala na akong nakikitang tao na kayang gawin ang tungkulin na yon, maliban sa iyo. Pero Mas masaya ako bilang doktor, Simon. Mas gusto kong gumawa ng medical mission katulad nito. Mas masaya ako sa operating room. Mas marami akong matutulungan. Ngayong may proyekto na kami ni Governor. Si Nanay din mismo ang nagsabi sa akin na kahit anong oras, pwede mo yung balikan. Mas pipiliin niyang bawiin ang oras na nawala sa aming dalawa kesa bumalik sa pagtatrabaho. pag-iisipan ko. Basta wag mong kalilimutan. Mahal kita. Nakangiti niyang sambit dito. Labas sa usaping ito ang ipamana sa akin ng ospital. Problema ng mga magulang natin. At kahit ang sasabihin ng tao. Malapad na ngumiti si Simon bago siya nito yakapin ng mahigpit. Ang daming rason para hindi ka na magpakasal sa akin. Ngunit sa milyong-milyong rasong yon, isa lang ang sagot mo. Mahal mo ako at walang magbabago. Sabi ko sa iyo mabubuhay tayo ng pagmamahalang ito. Biro ni Tara na pareho na lamang nilang tinawanan. Nangako si Tara. Gagalingan niya pa bilang doktor. Ibibigay niya parati ang lahat na sinumpaang tungkulin hanggang sa dumating ang araw na makapagpatayo siya ng pampublikong ospital na walang babayaran ang mga kapuspalad. Ngunit habang hindi pa yon natutupad, ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng mga medical mission sa mga ampunan na mapupuntahan. Ito ang paraan ng pasasalamat niya sa may kapal sa mga panahong hindi siya nito sinukuan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.